Magandang tanghali, Pilipinas. Mulang humarap po si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Taong Bayan kagabi kung saan pinag-utos niya kay Secretary Duque na gawin ang lahat para sa ating mga frontliners. Pinag-usapan din po kahapon ang di umano ay issue ng overprice na lumabas sa Senado. Malinaw po kagabi na wala pong overprice pagdating po sa mga PPEs. Bagamat pagdating po sa makinarya ng PCR, yung mga extractors at sa mga test kits ng PCR, inutusan po ng Presidente na imbestigahan ang bagay na ito. Lalong-lalo na yung issue ng profiteering dahil di umano mayroong mga pribadong mga kumpanya na nagsasamantala sa pangangailangan natin ng PCR machines at PCR test kits na isang paglabag sa bayanihan law dahil ito po ay tinatawag na profiteering or kumikita sa isang national emergency. Pangalawa po, nanawagan po ang ating mga presidente dahil nga po pinag-utos niya na dapat makauwi na yung 24,000 na mga OFWs na mga kababayan natin na nag-aantay pa ng resulta ng kanilang PCR swabs. Ang pakiusap po niya sa mga LGUs, tanggapin nyo naman po sila. Lahat po sila ay meron na pong PCR test results na sila ay negatibo. Bagamat po pwede nyo silang i-quarantine sa inyong mga lugar, kung po pwede po, doon na sila i-quarantine sa mga barangay quarantine areas para malapit na sila sa kanilang mga pamilya. At pangatlo po, marami pong mga tanong na mula alas 6 na umaga, sinasagot ko na sa radyo at sa telebisyon. Ano ba hong ibig sabihin ng Presidente nung sinabi niyang wala munang pasok habang walang bakuna? Yun po ang sinabi ng Presidente. Ibig sabihin po niyan, habang wala pang bakuna at habang wala pa tayo sa new normal, yung wala na pong community quarantine, hindi pa rin po tayo magkakaroon ng face-to-face classroom na mga klase. Pero, pag dumating naman po ang 24 Agosto at nasa new normal tayo, pwede naman po. But, kung hindi po talaga dumating ang new normal at hindi ma-lift ang mga community quarantines, hindi naman po ibig sabihin na hindi na mag-aaral ang ating mga kabataan. Meron po tayong tinatawag na blended learning. Sang-ayon po kay Secretary Briones ng DepEd, gagamitin po natin ang telebisyon, ang radyo at ang internet para ipagpatuloy po ang edukasyon ng ating mga kabataan. So ano pong leksyon? Kinakailangan po manatili pa rin sa bahay kung hindi dapat lumabas, mag-observe ng minimum health standards, magsuot ng mask, social distancing, use of disinfectants para makarating na po tayo sa new normal na tinatawag. Now, nasa na po tayo sa laban natin dito sa sakit na COVID-19. Meron po tayong 14,319 cases ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health. Muli akong nagpapaalala na manatili sa bahay, be a homeliner, kung hindi naman essential ang gagawin. Okay, sa COVID-19 po, meron na po tayong, sinabi ko nga, 14,319 na kaso ng COVID-19. Meron po tayong recoveries na 3,323 at meron po tayong mga namatay na 873. Makikita po natin ang chart na ito na nagpapakita ng mga bagong kaso ng COVID-19. May bahagya pong pagtaas ng mga nakalipas na 2 araw. Pero bahagya lang naman po. At meron pong bahagyang pagbaba rin pagdating po dun sa mga namatay dahil sa sakit. Sa recoveries, meron pong bahagyang pagbaba rin ng recoveries, pero patuloy naman po ang numero ng dumadami at sadyang mas marami na po ngayon ang gumagaling kesa sa mga namamatay. Makikita pa rin po natin na patuloy pa rin ang pagtaas ng mga bagong kasong COVID. Ito po yung yellow line, pero kung mapapansin nyo po, steady lang ang pagtaas niya at hindi naman po masyadong matarik ang ating linya. Samantala po, umaakyat din yung linyang green na mga recoveries at steady po yung mga numero ng mga namamatay, which is the red line. Balitang OWA naman po tayo. Alinsunod po sa utos na ating Presidente,
Nagpapauwi na nga po ang OWA doon sa mga 24,000 na ating mga manggagawa na nag-aantay ng kanilang mga resulta. So as of May 24, meron na po tayong 8,922 na mga kababayang napauwi. Kahapon po, meron na pong 2,926 na ating mga kababayan na napauwi, 2,257 po sa pamamagitan ng eroplano and 670 by land. Ngayon po, tuloy yung pag-uuwi sa pamamagitan ng bus at eroplano at meron po tayong isang barko na maglalayag papuntang Visayas, sakay po ang 1,000 mga kababayan natin. Ang total numbers po ng mga kababayan nating OFWs na nakauwi na sa kanilang mga probinsya as of May 25 ay 11,848. Okay. Ngayon po, meron po tayong guest sa mga ilang mga briefings natin. Palagi po nating ine-emphasize ang ating testing, no? Dahil ang testing po talaga ay importante. Yan lang po ang pamamaraan para malaman natin kung nasaan ang kalaban. Pero equally important po itong tinatawag na tracing. Kapag na-test na po natin ang tao at nagpositibo sa COVID, kinakailangan magkaroon ng tracing para mahanap natin yung mga tao na na-expose sa kanya. Dahil itong mga taong ito ay dapat ngang ma-isolate. So, meron na po tayong programa para sa tracing. Ang nangunguna po rito ay ang DILG, and we have an enabled, a robust public-private partnership to develop a nationwide integrated contact tracing process for COVID-19. Sa mga hindi nakakaalam, meron po tayong contact tracing app tulad ng staysafe.ph at COVID, no? Kaya na nabuo sa tulong ng pribadong sektor upang mapabilis ang paghahanap ng may sakit na COVID at yung mga tao na na-expose sa kanila. Ayon sa National Task Force for COVID-19, sa patuloy na public-private effort ay pinalalawak po natin ang mga pamamagitan ng isang arkitektura na magpapalakas at magpapalawig pa ng kakayahan nating mag-contact trace sa mabilis na paraan. Itong platapormang ito ay tatawaging FASTER upang ganapan nating maintindihan ang COVID-19 activity sa mga barangay. Makakatulong rin ito sa ating mga health experts para po sa early detection at local forecasting. Tamang-tama po ang topic natin ngayong araw sa contact tracing. Ang ating resource person po ngayon ay walang iba kung hindi ang isang alkalde ng syudad na kinikilala na merong best practice po pagdating sa tracing. So, samahan po natin ngayon ang mayor, alkalde ng aking syudad, Baguio City, wala pong iba kundi si Mayor Benjamin Magalong. Mayor, good morning. Good morning po, Secretary Harry. Good morning po sa ating mga televiewers. Gaya na aking sinabi po kanina, kinikilala po kayo as having one of the best system for tracing. Pakikwento naman po sa buong Pilipinas kung ano pong ginagawa nyo dyan sa Baguio para sa tracing. Bali po, meron akong i-paper na mga presentation at ko lang po na i-post lang po nila yung aking presentation. Okay. Naka-flash na, Mayor. Opo. Di ko Sandali lang po, Secretary Harry. Hinahanap ko pa po yung ayun na lang mag-share. Tingnan nyo nga kung okay na. Okay. Mr. Secretary, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang aming contact tracing methodology.
Pakita ko lang po sa inyo yung aming ginawang conceptual framework which is actually aligned doon sa tinatawag po nating T3 concept ng contact tracing. Ito po yung sa amin, naging apat po yung components nito. And itong apat po na to, ito po yung identify. First we identify, then we immediately isolate, then we test, then we trace. Yung tracing po, yung po yung tinatawag po namin na isa sa mga best practice po namin dito sa siyudad ng Baguio. But before that, let me just give you an idea how do we work on our incident management. Papakita ko lang po yung aming workflow sa inyo. Every time we have a positive case, ang ginagawa po namin, sinesecure kagad namin yung personal circumstances ng positive patient. And then we immediately conduct the interview. After the interview, we immediately launch po yung contact tracing. Simultaneously, ang ginagawa ko po in order ko po kagad yung lockdown ng barangay. Dinideploy po namin yung security forces namin composed of PNP personnel. After that, ang ginagawa ko po kinakausap ko personally yung pasyente para kumbinsihin siya na kung pwede, disclose niya in public yung kanyang identity. Dahil dito po talaga na-speed up po natin yung contact tracing. And at the same time, pag once na binanggit po niya na okay po siya, payag siya, we immediately send a post through social media at mainstream media. Ito naman po yung sunod-sunod na action na ginagawa natin. Immediately inform yung local IATF natin, yung management committee, yung contact tracing team, and at the same time, yung sangguniang panglungsod. And after that, inumpisan po natin kaagad yung decontamination. Either yung bahay po nung positive patient, yung mga sasakyan niya at kanyang opisina. Now, we have lined up several principles po ng ating contact tracing. Unang-una, ito po yung seamless collaboration between law enforcement and health authorities. Importante po rito na magkasama po ang ating mga PNP investigators at ating mga doctors and nurses. Hindi pwedeng magkahiwalay po to. Hindi pwedeng sabihin ng isa na kaya ko na. Dito po nagtutulungan sa kanila. Nagtutulungan po sila. Ang importante po rito, yung effort ng isa complements the effort of the other. Next is extensive testing is critical to contact tracing. Gusto ko lang pong ipakita po sa inyo itong binuo po namin na hypothetical na situation. Bakit po importante rito? Bakit importante sa amin ang rapid diagnostic test? Kasi marami pong kumokontra. Pero sa contact tracing, ito po isang bagay na indispensable po sa amin. This is a hypothetical situation. Every time we have a positive case, nagkakaroon po siya ng first level contacts. Nagkaroon din ng second and third level contact. Alam niyo po sa reality sa ground, ang totoo po nito, hindi lang po 10 ang kanyang first level contacts. Meron po kami mga insidente na umabot po ng 50. Ang pinakamataas po namin dito, umabot po ng 153. And can you just imagine, with very limited resources, how can you follow up all these first level contacts? Sa dami po yan. Lalo-lalo na po pag bumaba tayo sa succeeding na level ng contact. So ang ginagawa po namin dito, we subject yung first level contact sa RDT. In the process, malalaman po namin sino yung positive at sino yung negative. Dito po natin ina-apply yung process of elimination. So with limited resources, makakapag-focus po kami dun sa mga nag-positive lang po. Immediately, we launch. We isolate them at ilo-launch po namin yung contact tracing. Meantime, they are subjected to RT-PCR. Alam niyo naman po yung RT-PCR natin, it takes about 4 to 5 days para makuha po natin yung resulta. Sometimes po 2 days. Kung sinerte po kami, 1 day lang. Pero karamitan po, pag may backlog, talagang 4 to 5 days po nangyayari. So with that, malalaman po natin kung sino po nag-positive sa kanila, yun po yung susundan talaga po namin. Doon yung po focus yung lahat ng effort ng ating mga contact tracers. Now, going back to the third principle, transparency and speed are indispensable. I always mention this. Every second matters, hindi po not every day matters. Bakit po dito? Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na bawat segundo, pwede po maka-infect ang isang positive na patient. So,
Importante po yung transparency, kaya po natin kinukumbinsi kaagad yung positive patient o positive case na banggitin po niya kaagad yung kanyang identity sa publiko. Again, I would like to emphasize yung speed po rito. Kailangan po immediately ma-launch kaagad yung contact tracing. Kailangan natin habulin kaagad kung sino po yung potentially infected person para ma-isolate kaagad natin. And at the same time, malaman po natin kung sino po yung mga first and second level contact. Our fourth principle, ito na po yung cognitive interviewing skill. This is a 14th day training po. Sa aming, when I was in CIDG, ito po yung isang training na ipinatupad po natin. This is a 14th day training at hindi po lahat ng investigators, meron pong ganitong training. Ang maganda po rito sa training na to, nade-develop po yung ability ng investigator to help an interviewee, a witness, na ma-recall po niya yung mga insidenteng nangyari. Can you just imagine, yung ating pong positive case, kalimitan po yan, conflicted. Ang taas po yung anxiety level niyan. Nalitong-lito po yan. Kaya can you just imagine kung in-interview niyo po yan, wala po sa isipan yan, tamang isipan. Hindi po siya rational. Kaya dito po papasok yung skill nato ng isang investigator. Next is yung use of technology. For the city po, meron po kaming 3 components ng aming e-system. Indispensable din po ito sa amin. Meron po kaming data collection tool. Second po yung aming GIS platform. And third po yung aming link analysis na analytical tool. So 3 po yung ginagamit namin. Another basic principle is yung contact tracing is highly dependent on quality of information. Gusto kong pong i-emphasize dito na hindi lang po tao-tao. Ang pinag-uusapan po rito, hindi lang po nililink natin yung tao-tao. Kailangan po natin malaman yung story, yung istorya, yung content, yung substance. Para malaman po natin kung anong level ng contamination o infection ang isang tao. No? Kailangan po natin malaman, high risk ba siya, moderate risk, low risk. And at the same time, kailangan po natin malaman yung buong kwento. Dahil marami po tayong hinahabol dito. Paano na-infect itong tao na to? Saan galing yung infection? Ang dami po nating dapat alamin. And that's the reason why I keep on saying that contact tracing is very similar po sa pag-iimbestiga po ng isang serial criminal offense. And finally, ito pong being proactive. Isa po yan. Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo yung aming experience. Nung ginawa po namin itong sistema na ito, meron na po kami mga kaso. Kaya hirap na hirap po kaming i-train yung aming mga investigators na wala pang training sa cognitive interviewing dahil very limited po yung number nila. And at the same time, kung paano po namin i-train itong mga health authorities namin. Dahil karamihan po sa kanila nasa field, kailangan ipunin uli sila, bayaan muna nila yung kanilang trabaho. So my advice po dun sa mga local government unit na wala pa pong kaso, it is about time. This is now the right time for you to build your capacity and capability po sa contact tracing. Okay. Gaya po na nabanggit ko, yung aming contact tracing po. Yung aming pong contact tracing, meron pong 3 components yan. Yung data collection tool, ito po yung pinagtutulungan na po namin almost every 3 days or every 2 days, twice a week or 3 times a week. Nagmi-meeting po kami ng DILG, ng COVID Kaya at ito pong grupo ng Stay Safe. Para po maayos po natin, magkaroon lang po tayo ng unified na data collection tool. Uniform po dapat ito. And at the same time, we have these 2 analytical tools, yung GIS platform namin at yung link analysis using a very expensive software. Pero readily available po ito, maski na mahal po ito, ready available po ito sa Philippine National Police. Ganon din po yung GIS platform natin. Yung GIS platform po natin sa Philippine National Police, ito po yung tinatawag natin Crime Information Research and Analysis System. We developed that when I was still in the Philippine National Police. Yung naman po natin, yung link analysis, ito po yung ginagamit po natin sa pag-imbestiga.
Ang tawag po natin dito is Case Management and Analysis System. Na-develop din po natin yan nung nandun po tayo sa CIDG. Now, let me show you po yung interface. Ito na po yung user interface. It's a very, very simple po na form. Madali pong mag-encode. It has 7 main directories. Meron na mo siyang 80 subdirectories. Ito naman yung kanyang spreadsheet. Ito na po yung backend. Nandito po, lumalabas po lahat yung buong information na na-encode. Dito po sa aming data collection tool, almost siguro mga 8,000 na po na records ang aming na-encode po rito. Yung topmost, nakikita niyo po itong topmost na row na ito. Ito po ay aabot po ito na 80 po na information about one particular patient lang po. Ito namang sa leftmost column, nandito na po yung kanyang history, lahat po ng detalye tungkol sa isang specific na positive patient, yung kanyang resulta ng kanyang specimen, at yung kanyang mga links. And finally, importante po rin po yung kanyang specimen information. Anong nangyari sa kanyang mga resulta? Either yung resulta ng kanyang RDT. Okay. At the same time, ito pong ating RT-PCR. Ito na po yung sample po ng isang history ng isang positive patient. Ang nakita nyo, nakakon po yan, consequential po yan, or sequential pala. Sequential. Naka-timeline po yan. Ito na po yung aming data collection tool. Yan po yung aming score dashboard na tinatawag. Ito po yung ma-view ng ating mga ng publiko dahil sabi ko nga, in-emphasize po namin yung principle of transparency. And this is now our GIS COVID platform. I will show you it. Ito po ay isang special na technology na ginagamit po natin sa crime mapping. Instead of crimes, ang pinapalabas po natin dito, ang makikita nyo po rito ay yung mga COVID cases and at the same time, yung mga suspected and probable. Each of those icons po may ibig sabihin po yan. No? So basically, ang nagagawa po nito GIS platform, na-overlay po yung inyong mga information over a particular type of map. So nakikita nyo po yung extent ng infection sa isang particular na lugar. Either you use a street map or a satellite map or a vector map. Marami pong klaseng mapa po na pwede nating gamitin. Now, let me show you po sa bibigyan ko po kayo ng isang maikling demonstration. This is about just a few seconds po na demonstration. Pwede nyo pong i-zoom in and i-zoom out po yung mapa using a particular GIS application. At nakikita nyo siguro na bawat icon, lalabas po every time you click it, lalabas po lahat yung mga attributes. All the information about that particular person. Ginagamit po namin ito pag nag-lockdown po kami para may identify po namin yung extent po ng potential infection sa isang barangay. No? Okay. Now let me go to the link analysis. Ito po naman na-establish po rito yung ating relationship, yung trends, patterns, at network. So nakikita nyo po rito yung very complicated po na link diagram, no? And with all this information, no human brain can process this. Only technology po ang makapagproseso nito. So I'll just show you a short video, yung capability nito. So nakita niyo, pag zoom in nyo, makikita nyo na po yung detalye ng bawat icon na nakikita nyo dan. Ano? Pinapakita ho natin yung positive case, yung connection ng one positive case to another positive case. Ito pong nasa taas nasa taas na parang ruler, timeline po yan para maintindihan nyo po kung kailan nangyari yung insidente. Nakita nyo rin po kung paano nagkakasabay-sabay kuminsan yung mga positive cases.
So this system, meron pong istorya to, it builds a story. Mas maintindihan niyo po yung inyong kaso o yung series of cases, positive cases. Now, this is what our operations center looks like. We have about 12 people manning it, members of the Philippine National Police, yung local government unit, at yung Bureau of Fire. Ito po yung aming isa sa mga special na technical expert po namin sa link diagram o sa link analysis. That ends my presentation. Maraming salamat po sa inyo lahat. Maraming salamat, Mayor Benjamin Magalong. Kayo na po ang COVID Buster. So, punta na tayo sa mga katanungan galing sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. Ulitin ko po yung anunsyo ni Presidente tungkol sa pasok sa eskwelahan. Ang face-to-face po ay kung meron na tayong new normal by August 24 at kung wala naman pong new normal, we will resort to flexible learning, gagamitin ng telebisyon, ang radyo at ang internet. Inuulit ko po ito dahil alam kong napakaraming tanong tungkol dito para hindi na po paulit-ulit ang pagbasa at pagsagot. At nang sa gayon po, kung meron din kayong katanungan kay Mayor Magalong, maitatanong niyo po. Sige po, kay Joyce Balancio ng DZMM. Joyce Balancio. Okay, wala si Joyce, si Rocky, Yusek Rocky. Yes, Secretary. May tanong tayo mula kay Francis ng Daily Tribune. Kung magkapatuloy daw po yung mataas na kaso na nire-report ng DOH, kung ire-retain daw po ng IATF ng June 1 ang MECQ or yung ire-retain ng MECQ sa mga syudad na pataas pa rin ang kaso ng COVID like Quezon City and Manila? Well, antayin na po natin ang magiging desisyon ng ating IATF dahil inaasahan naman po natin na bukas baka meron ng desisyon. No? Importante po, titignan natin ang doubling rate, ang critical care capacity at syempre attention din sa ating ekonomiya. Second question niya, Cabinet members enjoy the full trust and confidence of the President, but did the President give any reason why he is still sticking with Secretary Duque despite his alleged shortcomings as top health official ng bansa and yung calls po for his resignation? What's preventing the President from removing him considering na marami na daw pong pwede naman daw ipalit sa kanya as Health Secretary? Dako, nakipresidente na po yan. For now, since hindi pa po natatanggal ang kahit sino miyembro ng gabinete, ibig sabihin may tiwala pa rin po ang ating presidente sa lahat ng miyembro ng gabinete. Si Joyce, nandiyan na ba si Joyce? Yes, Secretary, good afternoon. Opo. Sir, dun lang sa blended learning natin na nabanggit po ninyo, no? Some are saying this can result to discrimination of some students, lalo na po yung mga walang access sa internet and also sa mga liblib na lugar na posibleng wala rin pong access sa TV and radio. So how do we ensure na hindi po madidiscriminate, may mga ma-isolate ang mga students as we implement ito pong blended learning? Well, gaya ng aking sinabi kanina, lahat ng medium of instruction gagamitin natin. Kung walang internet, sigurado namang may radyo doon. Siguro po kung kinakailangan, magkakaroon po siguro tayo ng mini o makeshift classroom using radio or TV sa iba't ibang mga barangay centers kung saan po pwede talagang magkaroon ng social distancing. No? Pero sa mga susunod na araw, iimbitahin din po natin ang DICT para tanungin kung ano talaga ang kapasidad natin pagdating sa internet learning po. No? Pero sa tingin ko po, ang radyo po at ang TV, yan po ang magsisiguro na wala pong diskriminasyon laban po sa mga mahihirap. So iniisip po natin, sir, we'll be using yung mga local radio stations po? Definitely Secretary? po. Definitely, mga local TV and local radio in addition to the internet. Okay. Secretary, meron pong report dun po sa isang mag-ina na tinanggalan po ng bubong at ng pinto dahil hindi po sila nakabayad ng renta. Sila po nandito sa MECQ. Ano po yung ating panawagan? No? Dapat po hindi ba sila pinagbabayad, pinipilit na magbayad ng kanilang mga landlords? At ano yung reklamo kaso pwede kaharapin ng mga landlords na namimilit po ng pagbabayad ng renta? Ako, ayaw ko po mag-abogado dito sa naging biktimang ito. No? That really is an advice that should come from his or her lawyer. Ang akin lang po, let us remind our people po na meron pong guidelines ang IATF sa panahon ng
ECQ, MECQ, GCQ, dapat po ay merong grace period na binibigay sa mga umuupa. So mali po ito, Secretary. What happened to the lady po? Ay, hindi Kasi po sila dapat. ay, Hindi po dapat nangyari yan dahil meron nga pong stipulated grace period. Patapusin muna natin po ang mga community quarantine at tsaka po tayo maningil ng mga pagkakautang. Opo, Secretary, ano po ang mensahe ng palasyo no, dun sa mga panawagan, continuous na panawagan for resignation or replacement ni Secretary Duque? I believe itong Private Hospitals Association of the Philippines, that is composed of more than 700 private hospitals, ay sumulat po sa palasyo to replace Secretary Duque. And I believe last night si Pangulo Duterte, he gave an advice to Secretary Duque on how to respond to criticisms and issues. Ito din po ba'y pagpapakita ng kanyang trust and confidence at pagbibigay pa rin ng chance sa kanyang Health Secretary? Pareho lang po ang sasabihin ko dyan. No? Habang nandyan po sa pwesto si Secretary Duque, he continues to enjoy the trust and confidence of the President. Okay. Last na lang po for me, Secretary. Mamaya po may meeting ang IATF. Dito pa lang po pag-uusapan po no, yung what will happen after May 31. Present po ba si PRRD dito sa meeting na ito? Wednesday po ang meeting, today sa Tuesday, no? Pero mamaya po may konsultasyon sa mga religious leaders, no? Instead of a live dialogue, it will be by Zoom. It will be at 3 p.m. po. Thank you, Secretary. Rocky? Secretary from Belia Carriazo of Bandera, sa column daw po ni Attorney Rudolph Philip Jurado, sinabi niya na hanggang June 5 na lamang maaring magamit ang emergency power na binigay ng Kongreso kay President Duterte. Kahit hanggang June 25 po ang effectivity ng Bayanihan Heal as One Act, since under the Constitution, emergency power can only be used while Congress is in session. Since matatapos na po ang session sa June 5, mawawala daw po ang bisa ng emergency power ng Pangulo. Ano daw po ang comment ng Palace dito? Unang-una, we have exercised all the powers given to the President. Una po dyan, yung power to realign the budget. Na-realign na po natin yan. On Thursday, we have Secretary Wendell Avisado as guest para ipakita po kung magkano at saan napunta yung mga na-realign na projects. Pangalawa, pagdating naman po sa procurement, meron na po tayong stockpile ng PPEs at na-order na rin po yung mga ibang mga kailangan natin, kasama na po ang mga ventilators. No? Ibig sabihin, napabilis na po yung proseso na pagbili ng mga medical equipment na kakailanganin natin. So sa tingin ko po, kahit kailan pa yung date ng expiration ng Bayanihan Act, nagamit naman po ang lahat ng special powers na binigay sa ating Presidente. Okay, yung tanong po ni Jonah Giolago ng Asahi Shimbun ay opening of classes. Kaya ito na lang po yung tanong naman ni Rose Novenario of Hataw. Ang inireklamo kahapon ni Ormoc City Mayor Richard Gomez ay ang kakulangan ng koordinasyon ng national government sa LGUs sa pagbabalik probinsya ng mga residente. Ano po ang sistema ipatutupad ng national government upang hindi masayang ang pagsusumikap ng ilang lugar na maging COVID-free? Unang-una, ulitin ko po, no, wala pong pinauwi sa probinsya nang hindi po negative sa PCR testing. PCR testing po ang binigay natin sa lahat ng 24,000 ng mga OFWs natin. So, ang importante lang po, kung ninanais pa ng mga lokal na pamahalaan na i-quarantine sila, ang pakiusap lang, i-quarantine na po sa barangay level nang malapit na po sila sa kanilang mga pamilya. Maricel Halili. Hi sir, good afternoon. Sir, Afternoon. clarification lang po dun sa second tranche ng Social Amelioration Program because yesterday you mentioned nga po na may go signal na ang Office of the Executive Secretary to start the distribution. Tapos you also mentioned po na meron na pala tayong 12 million na malinis na listahan from the first tranche na kumbaga i-carry over for the second tranche. Ito po bang 12 million na ito, nakasenter na po ito doon sa mga beneficiaries from the ECQ area na dineclare from May 1 to 15 o may kasama pa po dito na GCQ? And kasi po ang naka-allot din na budget natin is for 18 million families. So does it mean that maghahanap po tayo ng additional 6 million para mapuno yung 18 million or dito na po papasok yung additional 5 million na sinabi ni Presidente? 12 million po para dun sa mga nauna ng beneficiaries in ECQ areas na patuloy pa rin nasa ilalim ng ECQ. 5 million po yung mga bagong pangalan na bibigyan natin ng ayuda. Pero sir,
ang ibig sabihin po, bubuuin pa rin ba natin yung 18 million? Because the second tranche po is nasa amounting to 100 billion pesos pa rin po, hindi po ba? So, for 18 million families. Mauubos po yan dahil ang estimate lang natin is 12 and 5, no? Pero mauubos po yan dahil I'm sure hindi po magkukulang ang nais makakuha ng karagdagang ayuda. Sabi natin 5 million pero titignan po natin kung may peron pa, di magbibigay pa rin. No? Uubusin po natin yan buong buo para sa ayuda. I see. So sila na po yung bubuo for the second tranche. Apa. Sir, clarification lang po doon sa expanded targeted testing. Yung kahapon po sinabi po natin na lumagpas pa pala doon sa 30,000 yung maximum capacity natin. Naging 32,000 pa. So nag-exceed tayo doon sa target natin. But that's the maximum capacity. Yun pong actual testing natin, meron po ba tayong number or average kung ano po yung actual testing natin and kung meron pa po tayong backlog, mga kailangan pong habulin? Wala ako ngayong hawak na datos tungkol dyan. No? Pero ang importante po, napakadami pa po nating mga kababayan na uuwi, no? Mga OFWs at lahat po sila ay mapapasailalim pa rin sa PCR testing. So yung capacity po natin importante dahil ibig sabihin yan, mas marami tayong mabibigyan ng PCR habang lumalaki rin po yung numero ng mga umuwi natin mga kababayan. I do not have the revised figures for the actual tests as of today, but I'm sure on Thursday we will have it. All right. Thank you, sir. Thank you very much. Back to Rocky, please. Okay. From Sam Medenilla ng Business Mirror, tatlo po ang tanong niya. Nag-instruct po si President Duterte to use some of the over 200 billion fund of the Bayanihan Hill as one law para po sa pagpapauwi ng OFWs. Magkano po kaya ang additional budget ang i-allocate para po sa nasabing initiative? Ang alam ko po, kasama na po dyan yun sa nanggaling sa portion na rine-align po natin. No? At sa Thursday po, kasama natin si Secretary Wendell Avisado. Siya po magsasabi kung magkano yung realigned funds para po maiuwi sa kanilang mga tahanan yung mga bumabalik nating OFWs. May update na daw po kaya kung ilang build projects ang magre-resume? Ilan po sa nasabing project ang may scrap because of COVID-19? Well, nangako na po talaga si Acting Secretary Carl Chua na ibibigay ang listahan as soon as possible. At ang DPWH po, wala pa silang exact na numero kasi depende nga po yan dun sa mga proyekto na makaka-comply dun sa mga construction safety guidelines, including yung pagtatayo ng tirahan para sa mga manggagawa. Pero ito po yung ilan sa mga flagship project na nagsimula na po muli. Ang Harbor Link, ang NLEX-SLEX Connector, ang Cavite-Laguna Expressway, ang Skyway Stage 3, ang R1 Bridge Project, ang TPLEX, ang Subic-Freeport Expressway. Ilan lang po yan dun sa mga flagship projects na tuloy na po muli ang construction. Yung last question niya, meron na po bang specific projects kung saan i-allocate ng government ang additional 150 billion budget which will be allocated for COVID response? Well, hayaan ko na po si Secretary Wendell sumagot dyan. Lahat po itong mga tanong, pakitik at itatanong na po natin lahat yan kay Secretary Wendell Avisado. Hayaan ko na po siyang mag-report, pero yung numero po na na-realign ay mas malaki pa po dun sa figure na nasabi natin, 150 billion. Next question please, kay Joseph Morong. Joseph? Okay, habang wala pa si Joseph, si Yusek Rocky, meron kang katanungan? Opo, Secretary, ito na lang po. Teka lang po ha. Sandali lang po. Secretary, nawala din ako. Yung pong tanong naman ni... Sandali lang po. Sana mas maraming miyembro ng Malacanang Press Corps ang sa Skype, no? Opo. Ayun, nandun nata si Joseph. Joseph? Wala pa. Kasi meron din kasi nagpapahabol ng... Trish, Terada. Hello, Secretary. Good afternoon Good po. afternoon, Trish. Sir, follow up po doon sa second tranche po ulit, no? Kasi po doon sa Bayanihan Act, it was specified na yung identified 18 million families should get the aid twice. Wala pong specify kung they have to come from ECQ or GCQ. Basta raw po by April and May, they need to receive cash aid twice.
How does the government plan to reconcile this, sir, given na yung medyo nagkaroon po ng pagbabago sa plano na magiging 12 million from ECQ areas and additional 5 million left-out families na lang po yung bibigyan? Well, we believe there is compliance with both literal and the intent of the law. No? Ang ginawa nga namin, mas marami pang nakinabang kasi instead of 18, it became 23 million families. So that is a position of the executive. I don't think there's really any question about whether or not it was proper to give to 5 million additional beneficiaries. But kung merong question naman po dyan, mareresolba po yan ng hukuman. Sir, there's also a question about the source of funding. Kasi po itong dito sa 12 million, dun po at least doon nakalagay sa EO, no, na manggagaling po ito sa DSWD AICS program or yung specific program po ng DSWD. Bakit daw po dito kukunin yung budget instead of doon sa budget for the allotted for the second tranche? Ang alam ko po, yung 12 million, yan nga po talaga yung galing talaga sa Bayanihan Fund at Bayanihan Law. No? At yung 12 million are the same 12 million comprising the original 18 million. So I don't think hindi po under question yung 12 million na yan. Okay. Sir, since we're talking about contact tracing, no, where are we now in terms of hiring contact tracers and at the same time people for our testing centers? Sir? Si Wendell, Secretary Wendell po will also answer that kasi meron din pong portion ng budget na realign for that purpose. Pero nakita naman natin sa presentation ni General Magalong, no, na General Magalong, perhaps I could ask the question, no, on their behalf. Ganong kamahal ho itong testing na inimplement nyo sa Baguio? More or less. How much did it cost the city government? Wala po. Libre po to, Secretary Harry. Pero yung in terms of budget na ginastos ng city government, ganong kalaki po yung naging budget ng city government for a testing like this, for a tracing like this? Ay, yung kwan lang po, ang ginagastos po namin dito, yung aming rapid test kits. Pero yung mga technology, wala ko kami ginastos dyan dahil meron po yan, available po yan sa Philippine National Police. Nagkakataon lang po na kuminsan nakakalimutan ng ibang mga commanders na meron yung ganyan sistema sa kanilang mga command. Manpower po, hindi kayo kumuha ng additional manpower? Hindi po kailangan na Secretary Harry dahil hindi po basta-basta pwedeng sino-sino na lang po pwedeng kunin dyan. Dapat po yung mga i-recruit dyan sa contact tracing, yung may mga investigative capability, investigative mindset. Kaya ho, hindi ho basta-basta pwede na lang kumuha ng mga ordinary na workers dyan at turuan na lang po dyan because they need to be trained po sa cognitive interviewing skills, pati ho yung mga basic investigation, kailangan matuto ho sila sa ganun. Okay, thank you, Mayor Magalong. Trish, any further questions? Sir, final question, sir, about lang po dun sa health workers. Marami po yung nagtatanong, especially those who were affected by the deployment ban. Is there any chance that it can be lifted soon? Kasi po, yung iba naman po na health workers na may perfected contract, mukhang hindi daw po na-coordinate yung directive na pinang ulis. Given at mapapaso na raw po yung mga kontrata nila, sir. Yung mga perfected contracts po, no, dapat napaalis, no. Ang sakop lang ng ban ay yung mga bagong mga kontrata na ipinasok matapos po mag-issue ng ban ang POEA. So siguraduhin niyo po na pasok kayo doon sa petsa kung saan nagkaroon ng ban. Dahil kung pasok naman kayo, dapat i-process sila at payagang umalis. Rocky? Thank you, Secretary. Secretary, follow-up ni Ace Romero doon sa education. Ano daw po ang implication of the President's announcement given that we do not know yet when a COVID vaccine will be developed and administered about opening of classes? Well, I think nasagot ko na po yan. No? Kinakailangan pa rin maghanda. Pero kung hindi talaga aabot sa punto na nandun tayo sa new normal, na mababawasan natin ang banta sa kalusugan ng mga kabataan, hindi tayo mag-face-to-face class at tayo po ay magkakaroon ng flexible, blended learning. The bottom line is, we will not compromise the health of our youth. Yun po yun. Opo. May question si Vance Fernandez. Yung daw pong statement ni Presidente
Duterte kahapon about Secretary Duque dun sa expensive PPE procurement. Ibig ba daw pong sabihin nito no more independent investigation sa procurement process na alleged overpricing ng DOH supplies and testing kits? Hindi po. Malinaw na ang walang investigasyon na sa PPEs. Kasi naging malinaw naman. Nagbigay din ng opinion ang mga pribadong mga doktor na talagang wala pong irregularity, walang overprice doon sa PPE kasi set po yan. 2 PPE nga po ang kasama dyan, kasama pa yung goggles, kasama yung mga sa paa. So wala pong question sa PPE. Ang pinapaimbestigahan po yung mga extraction machines at mga test kits. Dahil karamihan po dito, lalong-lalo na yung test kits, galing lang po sa isang kumpanya sa China at iba-iba po ang presyo, depende kung sino nagbenta. So yun po ang pinaimbestigahan ng ating presidente. Joseph Morong. Thank you Sir, po. yun lang sa school, no, yung inclusions natin, clearly, kasama dyan yung mga bata lang up to high school. But how about the higher education institutions and also yung mga law schools? Paano magiging sistema nila under what the President said yesterday? Well, kahit naman po grade school o high school, kung hindi po tayo matatanggal sa community quarantine, talagang wala pa rin po tayong face-to-face. So, I'm advising all types of schools na maghanda na po sa new normal. Ang possibility po talaga is we will have to be more creative, there will have to be more blended or flexible learning. At ang tama naman po ang sabi ng Presidente, habang walang bakuna, hindi po talaga tayo tuluyang ligtas. Pero let's hope na by the 24th or by September, at least we reach that point na nasa new normal na tayo dahil more or less mamamanage naman po ang risk natin. Ibig sabihin nun, napabagal na natin ang husto ang doubling rate ng COVID at sapat-sapat na yung ating mga critical care facilities. This goes for higher education institutions, sir, college and then yung mga law students, ganyan din. Yes po, yes po. Okay. Sir, sa OFW, just for soundbite purposes, yung mga nakauwi na, what sort of aid are we providing them? And then second, ang sabi ni Secretary Anyo kanina, at the end of 2020, meron tayong inaasahan na 300,000 more na mga OFWs na uuwi. So, are we prepared for that kind of influx in terms of supporting them? Ang OWA po, meron talagang ayuda na binibigay sa lahat ng mga umuuwing OFW. Alam ko po, binigyan na ng additional pondo rin ang DOLE para po doon sa mga programa niya na COVID-related na po pwede ring makakuha yung mga umuwi nating mga OFWs. Alam ko po na ang dami ng programa po ngayon ng DTI na pautang at ang DA para makapagsimula po ng mga negosyo ang ating mga kababayan na po pwede ring panggalingan ng pondo para sa mga bumabalik na OFWs para sa kanilang mga hanap buhay. At alam ko rin po, dahil nga mananatili pa rin ang Build initiative ng ating gobyerno, magkakaroon po tayo ng kumbaga job fair, especially targeting the OFWs dahil kailangan po natin sila. Ngayong narito na sa ating bayan sila, no, dahil kulang na kulang po talaga yung mga construction workers dahil marami nga po ay nagsi-abroad na. So, ang tingin ko naman po, dahil malakas ang ekonomiya natin bago tayo tamaan ng COVID, makapagbibigay rin tayo ng hanap buhay sa maraming mga bumabalik na OFWs. Sir, just a little bit on the healthcare workers. Now, what will make the government, the president, lift the ban on these healthcare workers who want to go and work abroad? Pag humupa na siguro yung banta ng COVID-19 sa mga lugar na nais nilang puntahan. Sir, last question na lang, no? Sa MGCQ, na matagal siguro pa tayo bago makarating doon, merong mga mass gatherings na i-allow up to 50%. We're talking about the entertainment sector, the live events industry, no? So, ibig sabihin ba, sir, yan, yung mga companies that are involved in these kinds of productions, they can go to work already because bibigyan na sila ng chance to show to a 50% audience. Well, sabi ko nga, no, matagal pa tayo dyan. No? Pero ang importante kasi, we need to adjust to a new lifestyle. No? So, miski nasa MGCQ na yan, miski nasa new normal na yan, talagang kabahagi na ng ating buhay ang social distancing. So, lahat po na activities ay kinakailangan magkaroon ng social distancing. No? So, ang kasagutan ko dyan, well, the future of these events industries will really depend on our ability to adapt to a new lifestyle. Alright, sir. Thank you for your time. Salamat po.
Yusek Rocky. From Julie Aurelio, are employers allowed to charge employees for shuttles or transportation provided for them, or should this be for free? Well, dapat po obligasyon 'yan ng mga employers, no, na magkaroon ng shuttle bus, no. So ang pagkakaalam ko po, hindi naman sila pinilit na magbukas, provided magbigay sila ng shuttle bus, dapat po sila na mag-shoulder ng cost na 'yan. Kung mali po ako, I will stand corrected, pero sa tingin ko po ngayon, no, obligasyon talaga ng employer na magbigay ng shuttle. For government workers daw po, Secretary, kung tuloy pa rin daw po yung hazard pay kahit nasa GCQ na ang lugar nila, kung saan sila. Ang alam ko po, yung hazard pay ay para sa lugar na merong ECQ, no? At ang GCQ naman po ay mga 50% capacity or 100% capacity. Pero sa gobyerno po, no? Sa gobyerno po, full workforce na tayo kung darating tayo sa GCQ, no? So tingin ko po wala nang hazard pay. Okay. Yes, Skype, by Skype, Melo Acuna, but again, no, Julie, let me check on that, no. Melo Acuna. Magandang hapon, Secretary. Good afternoon. Follow up lang doon sa binanggit ni Joseph Morong kanina. Gaano kahanda ang pamahalaan para maiwasan yung impact kung uuwi yung mga manggagawa natin? Anong impact ng mawawalang foreign remittances sa ekonomiya sapagkat nakasalalay tayo sa foreign remittances at consumer spending? So ano po ang nakikita ninyong programang inihanda ng pamahalaan sapagkat maka-aapekto ito sa gross domestic product at gross national income? Thank you, Secretary. Well, linawin natin, Melo, no? We need to survive this crisis. If we're able to survive, that's an achievement, and we will survive. Bakit po? Dahil napakalakas nga ng ating ekonomiya bago tayo tamaan. So, bagamat magkakaroon tayo ng contraction in the economy, we feel that it is not as bad as our neighboring countries or the rest of the world. Pero totoo po, hindi po ako magsasinungaling. Magiging masakit po yan dahil matagal na tayo nakadepende sa mga remittances ng ating mga OFWs, kaya nga po natin tinatawag sila mga bagong bayani. Pero kakayanin po natin to. Mahilig naman, sanay naman tayo sa mga pagsusubok, sanay po tayo magbayanihan. Follow up ko lang po, tungkol naman sa turismo, sapagkat malaki rin ang mawawala kung hindi tayo handa at kung hindi rin handang magpadala ng turista ang South Korea at ang China. Anong pwedeng gawin to magkaroon ng stimulus ang tourism industry in the Philippines? Well, meron naman po tayong option talaga, no, to encourage domestic tourism kapag po pwede na. Ang tinitignan po natin ay anong mangyayari sa Bohol. Kasi alam naman natin, Bohol and Boracay are favorite destinations. Ngayon po, naka-GCQ na sila. Posible po na mag-MGCQ na sila sa mga darating na araw kung saan papayag na po ang 50% na turismo. So, meron na po tayong, kumbaga, mga models na masusunod, no, dito sa Bohol at sa Boracay. Pero kampante po tayo na sa ganda naman ng ating mga tourist destinations, hindi po tayo magkukulang ng mga tao na nais makarating at makita itong mga destinasyon nito. Pahabol ko lang po, ano na po ang status ng mga quarantine facilities na pinasinayaan natin kamakailan? Yung PICC, yung katulad ng World Trade Center, fully utilized na po ba ang mga ito? Hindi naman po fully utilized, no? Ang ginagawa na lang natin ay in fact dati ginagamit natin for quarantine lang for returning OFWs. Ngayon ang ginagamit po natin karamihan mga hotels dahil rinireserba na natin yung mga Wihilas One centers doon sa mga may positive cases ng COVID at hindi pa naman po tayo hindi pa tayo full capacity, kaya nga po isa yan sa konsiderasyon sa desisyon ng IATF kung ano mangyayari pagdating ng katapusan ng buwan ng Mayo. Maraming salamat po. Thank you. Rocky? From Joel Gorospe ng DWWW, motorcycle rider po ito. Malaking usapin na sa ngayon daw sa social media ang doble plaka. Marami po ang nagsasabi na hindi napapanahon at hindi makatao dahil sa penalty at parusa. Mayroon po bang sagot ang Pangulo dito? Makipag-unayan po tayo kay Chairman Delgra ng LTFRB or
DTR, no? Hindi ko alam kung DOTR, no? DOTR, no? Tatanungin po natin kung magkakaroon ng full implementation itong doble plaka. Paki-remind ako na in the next press briefing may sagot na tayo dyan. Yes, please. From Celerina Monten and Daily Manila Shimbun, with the flexible mode of education, will the government urge DITO, Dito Telecommunity Corporation of Dennis Uy, to fast-track the rollout of commercial services to subscribers instead of its target March 2021? Well, hindi lang naman po tayo nakadepende sa mga pribadong sektor para rito. Dahil isa po ako nang nagsulong ng 17th Congress ng libreng internet para sa lahat, no? So siguro po, kinakailangan pabilisin at palawakin pa itong programa ng libreng internet dahil importante ngayon na lahat ng kabataan, no, na kinakailangan mag-aral meron ding internet. Habang wala pa pong lahat na ng internet, gagamitin nga po natin ang radyo at ang telebisyon. From Julie Aurelio, will OFWs returning to their hometowns be required to undergo another round of quarantine? Nasa desisyon na po yan ng LGUs, pero mga LGUs fully tested po, negative po sila sa PCR testing. So baka naman masayang ang quarantine. Pero we respect your prerogatives. Okay, Secretary, yan po yung mga nakuha natin tanong mula sa Malacanang press corps. Well, bago po tayo magtapos, Mayor Magalong, can we have your last words? Kakayanin ba ng buong Pilipinas na ipatupad ang ginawa natin dyan sa Baguio? Maraming salamat po, Secretary Harry, at inimbitahan niyo po kami. Unang-una, gusto ko po lang pong ipaalam sa inyo na ang local government ng Baguio willing pong i-share itong mga technology namin sa contact tracing. Makipag-ugnayan lang po kayo sa aming opisina at willing po kaming tanggapin po yung gustong mag-immerse po rito para maturuan po namin yung inyong mga IT specialists at mga contact tracer. Maraming salamat po at maraming salamat. Mayor, bago kayo umalis, ang tanong ko kanina is, kakayanin ba ng ibang LGUs na gawin yung ginawa nyo dyan sa Baguio? Oo naman po. Magugulat po kayo, Secretary, na marami rin po mga best practices ang ibang LGUs, hindi lang po na-highlight. Last question. Kung ibibigay sa inyo ang posisyon ng tracing SAR, willing ba kayong magbitiw bilang mayor? Mr. Secretary, ang tracing SAR po natin si Yusek Bernie Flores na po. Sumusunod na lang po ako sa kanya. Okay, salamat po, Mayor. Thank you very much. And to the members of the Malacanang Press Corps, thank you very much. To Yusek Rocky, maraming salamat. At Pilipinas, sa ngalan po ng ating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes, Harry Roque. Please keep safe. Good afternoon.